noong July 23 pagkatapos na malaman na ang kaming 17 ay sumama sa Batang Maynila, Isko Moreno. Maraming po salamat. Thank you. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, JTV Villanueva, konsehal na kumampi kay Yorme Nandigan sa kanyang pagsama. Yan guys, alam naman natin, di ba, na may mga session diyan sa mga city hall o mga munisipyo, yung mga councilor, na kung saan may mga kanya-kanyang privilege dispute. So itong si JTV Villanueva guys, nagkaroon sa pagkakataon na mag-speech siya. Tapos nga, sinasabi niya na simula nung July 23, sabi niya, lagi nyo na lang sinasabi na namumulitika kami. Dahil nga, di ba guys, mula noong July 23 pala, doon nila nalaman ng buong konseho ng Maynila na tatakbo na itong si Yorme Isko Moreno, di ba? So, dahil nalaman nila, nahati na ngayon. Bali kasi lahat ng councilor guys, 38 yan. Yung 21, yung 17 ang pumunta kay Yorme at kumampi. Iniwan itong partido ni Hani Lacuna. So mula noon, lagi daw sinasabi na, hindi, namumuliti ka lang kayo eh. Siyempre, alam naman natin guys, talagang bangayan na yan. Kasi nahati na talaga. At kumbaga sa damit, nahati na yung dikolor at sa puti. Di ba? Ganyan yan eh, di ba? Pero itong si JTV guys, talagang matapang. Guys, matapang na nanindigan. Matapang na nanindigan na sumama siya at kinukwento pa niya dito na laki sila sa kalsada. So parang si Yorme, di ba? Kaya siyempre kung sino pa bang kakampi kay Yorme kung hindi yung mga talagang nakahalubilo niya at mga galing talaga sa hirap, di ba? Nung nakaraan, di ba, na-vlog ko sa inyo si Consel Hawi. Ganun din, di ba? Mga batang kalye rin. Pero sabi nga nila, nabigyan silang pagkakataon ng Diyos, di ba? Na umangat sa buhay at maglingkod sa Maynila, na kung saan, di ba, ang idolo, di ba, ang naging modelo, kung hindi ito si Yorme, mula sa hirap at umangat sa buhay at totoong naglingkod, di ba, sa Maynila. Nakita natin yan guys, yung resibo na kaya hanggang ngayon ay talagang sinusuportahan natin. So narito guys, panoorin muna natin yung speech ni JTV Villanueva. Right? Pasok. Maraming pasalamat, Ginoong Tagapangulo. Sususugan ko lang po yung Villanueva. Maraming pasalamat, Ginoong Tagapangulo. Sususugan ko lang po yung sinabi ng aking mga kasamahan kanina. Pero bago ho yun, parang laging pinalilitaw dito na ang mga pangyayari bunsod ng pamumulitika namin in particular. Tingin ko mali po yatang akusasyon yon. Bago po ako magsalita kanina, sinasabi ko na kami po dito ay walang pagtutol sa pag-aaproba ng mga budget ng mga barangay, particularly po ako, at lagi kong sinasabi at lagi kong pinagmamalaki na ang isang JTV nagsimula, lumaki, at parating lumilingon sa hanay ng barangayan. Alam ko po yung kanilang plight, pero ang hindi ko po nagugustuhan ngayon dito, laging lumilitaw yung salitang pamumulitika. Tama-tama, nandyan na rin lang ang mga barangay official natin. Bakit hindi natin balikan ang lahat? Nagsimula at nagpakita ng merong politikahan dito, yung nagkaroon po tayo ng illegal na sesyon noong July 23. Wala po tayo dapat sesyon ng July 23, dapat tayo ay magkakaroon ng sesyon ng July 30. Lahat yan. Nagkaroon tayo ng agreement, Your Honor. Your Honor, I have the floor, Your Honor. Point of order, Your Honor. I have the floor, Your Honor. What is Let your me point of finish. order?
I have the floor, Your Honor. Hindi ho tayo pwedeng pigilan dito sapagkat napagkasunduan natin. Kung sinong nagsasalita, bigyan ng... Kaya ako po binabalik. Bakit? Ayaw nyo bang marinig itong sasabihin ko? Para malaman ninyo. Di ba wala tayong session ng July 23? Nagkaroon kayo ng session. Wala kaming notice. Bumabagyo. Dineklara ng Malacanang, wala nang pasok. Dineklara ng City Hall, wala nang pasok. Tapos magkakaroon tayo ng sesyon. Tanungin natin ang secretariat kung sila nagpadala ng Point of notice. order, Your Wala. Honor. Ngayon, ang unang agenda, sige na po, may bagyo. Unahin natin kung calamity ang didiscuss. Pero nagkaroon tayo ng sesyon na walang ipinadala sa aming notice. Ano ang una ninyong agenda? Reorganization. Tanggalan kami ng mga komite, tanggalan kami ng mga GO. Yun ang pamumulitika na naganap noong July 23, Your Honor. Bawal po pumalakpak. Point of order, Your What is your Honor. point of order? Your Honor, ano po kinalaman po ng barangay budget sa sinasabi po ng atin pong ginoong... Hindi ko po siya pipigilan. Let's just stick po, Your Honor, patungkol po dun sa pinag-uusapan po natin with regards to yung mga budget po ng barangay, Your Honor. Let us not use this forum as a grandstanding, Your Honor. Hindi po pang-grandstand. Let's just stick to the order po, Your Honor. Let's just stick to the topic. Maraming Thank salamat. you sa ating minority floor leader. Okay ka na? Isa lang po. 1 minute po. Maraming salamat sa tinura ng ating kaibigan mula sa ika-6 na distrito. Kaya ako lang po nasabi yon, dapagkat ang tinatalakay nga natin ay pagpasa ng mga budget ng mga kasamahan natin sa barangayan. Nabanggit lang po yon, binibigyan linaw lang po ni JTB na hindi ho nararapat na laging ipinalalabas na kami namumulitika dito. Inilahad ko lang ho kung kailan nagsimula ang pamumulitika mula noong July 23 pagkatapos na malaman na ang kaming 17 ay sumama sa Batang Maynila, Isko Moreno. Maraming salamat. Thank you. So yun guys, napanood nyo, di ba? Iba talaga guys, di ba? Yung mga bata ni Yorme, talagang naninindigan. Di ba? Na wala na silang pakialam kung hindi na sila bibigyan ng budget itong si Hani Lacuna. Di ba? Kasi ang hearing na yan, para yan sa budget. Alam naman natin guys, sa mga ganyan, yung majority ang nasusunod sa budget. So okay lang sa kanila na ganun ang mangyari, pero dahil alam nila na pagdating ng election, di ba, at mananalo si Yorme, kung ngayon dehado sila, ay pagdating ng election magiging yamado na sila, di ba? So ngayon yung paninindigan at respect prinsipyo nila, yun ang pinapairal nila guys, kasi nga talagang tinatayuan nila, naninindigan kay Yorme na siya yung karapat dapat na umupo, di ba, para ibalik Manila great again, pasiglain ulit, di ba? Mag-ingay, di ba, na kung saan nung panahon ni Yorme kabi-kabila ang mga ambasador ang pumapasal sa Maynila, di ba, mga kilalang tao sa dami ng humahanga at pumupuri sa Maynila. At after nung umalis na si Yorme, wala na guys. Talagang tumahimik na ang Maynila, hindi na halos pinag-uusapan, yung pala napabayaan na, di ba? So yan guys, manindigan din tayo, di ba, kung itong si JTB Villanueva ay talagang harap-harapan, pinaglalaban niya si Isko, ganun din tayo guys, hanggang maihatid natin, di ba, mairaos natin pagdating ng 2025 May election. Alright guys, so kayo guys, anong masasabi nyo sa mga bata ni Yorme na patuloy na naninindigan sa kanilang prinsipyo? Yan ang mga talagang lingkod bayan guys, hindi nagpapadala sa mayorya o kung ano man mga benepisyong pwede nilang matanggap kung sumama sila kay Hani Lacuna. Importante, samahan si Isko para maglingkod sa ating Maynila at may pakita sa buong Pilipinas at sa buong mundo, iba si Yorme kung magtrabaho sa Maynila, di ba? Umaangat, nakikilala at talagang nasasandalan ng mga mahihirap na kagaya niya nung araw. Alright guys, hanggang dito lang po. Bye, susunod kong vlog. Thank you very much.